Amen. Good morning po sa bawat isa. Okay, pakingitian yung katabi mo at sabi mo na mapalad ka. Ako ang katabi mo ngayon. Yan, okay. No po. So tayo pong lahat ay patuloy na alam kong pinagpapala po tayo ng Lord sa maraming kapamaraanan. No po. At bago ho ako magsimula, no po, nais ko po muli na ipaalala na po at yung nabanggit po ng ating pong outreach pastor na si Brother Jordan last week. Isang napakagandang pagpapala po ng Lord sa church natin that for how many years ay nahinto po tayo ng mga campus ministry, specifically sa Mikawayan National High School. Pero po, biyaya ng Lord, from the past few weeks po ay nilakad po ni Brother Jordan yung permit at biyaya ng Lord ay na-approve ho tayo. Pwede ba nating malakas na palakpakan po ang Panginoon? Amen. Na po. Napakagandang bagay po dahil alam nyo, sa totoo lang yung permit po na binigay po sa atin ay maaari ho tayong almost po, lahat ho ng public school dito po sa Maykawayan ay pwede ho natin pong pasukin supposed to be. No, pwede tayo pong mag-campus ministry. No, hindi lang po, dati ho kasi habang panahon, di ba, medyo naging mahigpit po yung leadership po ng MNHS. Kaya hindi po tayo na-allow. So, una, napa-stop tayo. Tapos, sinubukan natin mag-campus ministry sa mga elementary schools dito sa paligid po natin. At biyaya ng Lord, nagamit rin naman po tayo nung time na yon. Pero isa hong napakalaking opportunity po at pagpapala ng Lord sa church natin na magamit tayo. Kasi talagang naniniwala po tayo na kailangan nung nating humayo ngayon. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, willing ka bang sumama? No po. At alam niyo ho, no, gulat na gulat ho kami. Ako personally na mangha ho ako. Bakit ho? Kasi isa ho ako sa, kami ho, may ilan ho kaming kumakausap ng mga principal. At ang na-approve na ho nga pala ay yung Perez National High School. Perez Elementary School approved na ho. At saka yung MNHS approved na rin ho ito. At alam niyo, nakakatuwa po ang Panginoon kasi talagang yung principal, nagugulat nga, napapa-amen nga ako sa loob ng opisina niya. Kasi sabi niya gano'n, alam mo, Pastor, matagal na naming pinagpe-pray to at kayo yung tugon ng Lord sa prayer namin. Answered prayer kami. Alam niyo, hindi ko mapigilan, napapa-amen ako sa loob ng opisina niya. Na supposed to be ay, ang pakilala lang namin initially ay taga CFCM, no, isang ministry na nagtuturo ng moral values. Na po. So, or yung values for me. Pero yun talagang hindi lang pala natin sila pinagpe-pray, sila nagpe-pray rin at pinagpe-pray rin tayo na makapasok po doon. At alam nyo, almost, no, pakinggan nyo itong mabuti, almost halos po ibigay lahat. No? Lalo na nung nakausap rin ho namin yung head po ng, kasi inalaw ho tayo na sa schedule ng ESP po na subject, no po ay pwede ho tayong magturo. No, yung pinaka-head nung una medyo mahigpit, pero biyaya ng Lord, alam ko hinihipo sila ng Lord. No po, at almost sabi nila, gusto tayong ilagay dun sa araw na talagang mula umaga daw, kung pwede daw mula umaga hanggang gabi tayo magturo po doon ng salita ng Diyos sa kanila. No po. Kaya po, kaya nga ho, kailangan ho nating ipanalangin hong mabuti po ito. Let's really pray seriously. Na gumalaw ang Lord, gumagalaw na siya, gumagalaw na ang Panginoon. Kasi kung hindi dahil kay Lord, hindi ho tayo makakapasok ho dyan. Naintindihan ho ba? Gumagalaw na ang Lord. Pag-pray pa ho natin na ang patuloy na paggalaw ng Diyos ay ipamalas niya po sa atin. Na po, naintindihan ho ba? At ipag-pray mo yung katabi mo na nawa siya ay maging kabahagi rin ng ministry na to. Naintindihan ho ba? Kasi ho, sa totoo lang, almost tayo ho yung sumusuko. Binigyan ho tayo kasi ang availability ho ng mostly ng volunteers ay Friday. Pero ang gusto ho ng head ay dapat Thursday pa lang nandun na tayo. Dahil mas maraming estudyante at maraming section na maaabot ho tayo. Kaya lang talagang to be honest, kulang ho ang volunteers. Tama yung Bible, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kaya sabi ni Jesus mismo, let's pray for more workers. Pag-pray natin na mas marami pa pong maging
maging kabahagi na humayo ho dito. Kaya in-encourage ko ho kayo, wag lang ho tayong manalangin. Samantalahin natin tong time na to. Kasi hindi natin ho uli alam kung hanggang kailan mananatili yung principal dyan at iaalaw tayong pumasok sa kada classroom. Naintindihan mo ba? Yung buong ESP subject ay binibigay ho sa atin para magturo tayo mismo. Naintindihan mo? At ano na ho ito? Kumbaga parang nasa fish pond na yung mga estudyante. Bakit? Kasi wala nang kawala. Hindi mo na kailangang mamingwit sa labas at maghagis ang lambat sa walang kasiguraduhan. Nandun na mismo ho yung mga estudyante. Mula grade 7 hanggang grade 10, pinapahintulutan ho tayong pumasok. Nasusundan ho ba? Kaya po, ipagdasal yung mabuti. Kung hinihipo ka ng Lord, marami hong kabataan na nandito ngayon ay bunga ng campus ministry ng church natin. At hindi na ho mabilang yung naturuan natin na salita ng Diyos sa mga campuses. And for now, to give you some reports na po, sa Mekaway National High School pa lang, ang kaya lang natin as of the moment because of the, kumbaga, available volunteers ay 7 section. Na po, at yun po ay 350 na bata na ho agad. Na po, naintindihan ho ba? Magsisimula lang yun ng 1:00 hanggang 4:00. 350 na bata yung matuturuan natin. May Kawayan National High School pa lang. Yung Perez Elementary School, yung Pantok Elementary School, kaya more or less nasa 1,000 na estudyante ho yung pinahihintulot ng Lord. Naintindihan mo ba? Na maturuan natin ang salita ng Diyos. Naintindihan mo? At ano mo katabi mo, willing ka bang tumulong? Parang tahimik na wala na. So, alam niyo, we're praying for more workers. At sana ho, ipanalangin niyo mabuti. And also at the same time, ipagpirin niyo yung mga volunteers. Kasi hindi lang sila magvo-volunteer. Na po, alam niyo, talagang ako napaka-blessed natin. Mayroon tayong mga leader dito na talagang masisipag, mauhusay at very gifted. At pag-pray ho natin sila dahil nung last meeting nga ho, last Friday, nag-meeting kami, sabi nga ho namin, napapanahon na gumawa tayo ng sariling materials. Naintindihan no? Kasi kaya natin. No? By the way, gumagawa ho tayo ng sariling Bible study material sa church. Meron na ho tayo. Na booklet. For 1 year, kung gusto mong maging Bible study leader, gusto mong i-lead ng Bible study ang pamilya mo, mag-ask ka lang po sa church natin, bibigyan ka namin ng materials. Wala na hong dahilan ngayon. At napaka-simple, simplified nung materials na ginagawa natin. And pag-pray nyo rin hong mabuti na makagawa ang mga leaders po natin ng lessons for campus ministry na pwedeng gamitin ng iba't ibang simbahan po natin at outreaches natin na maging sila po ay magkaroon rin ng mga sarili-sariling campus ministry. Naintindihan mo ba? Hello? No? Ayan, parang hina-amen, isa lang nag-amen talaga eh. No? So, sana ho, ito ho, in-encourage ko po kayo please. Kasi ho, kulang talaga tayo ng volunteers. Ang available na volunteers lang po ngayon ay nasa 10 ba? Nasa 10. Na po. Kung dadami pa ho yung volunteers, mas marami pa tayong classroom na mapapasok. Naintindihan no? Buong mga school na to, parang tayo ho yung sumusuko ho talaga ngayon. Kaya kailangan natin hong magdasal, kailangan natin ng mga available na wag ho kayong matakot. Hindi naman kailangan ho kayong isasabak agad para magturo. Pwedeng mag-assist lang muna kayo para makita nyo kung paano ginagawa ng mga volunteers, mga campus volunteers talaga. At ite-train ho namin kayo. Naintindihan ho ba? Hello? No po? At the same time, kasama ho natin sa prayer yung mga eskwelahan, principal, teachers, mga bata, no, yung availability ng mga volunteers, and also, hindi ho may tatanggi, magiging tapat na ho sa inyo, kailangan ho rin ho kasi talaga ng finances ho dito. Kasi mula umaga hanggang hapon ho ito. No? Ang billing ko na lang nga sa mga volunteers, talagang sabi ko, limited yung budget natin, mag-almusal na kayo. No? Inaintindihan mo ba? So, yung mga volunteers na available ay magsasakripisyo na kanya-kanyang pamasahe ho ito. Talagang para kay Lord lang ho ito. Talagang pagtatanim lang po ito sa gawain po ng Panginoon. No, yung ibang mga volunteers natin malalayo pa, gigising ng maaga para lang pumunta po dito. At mag-campus volunteers. Kaya, kasi ang target natin, gumagawa ho tayo ng materials at gusto natin ang lahat ng bata, bibigyan natin ng materials, mga leaflets or handouts.
So kailangan natin mag-print, kailangan natin ng mga bond paper, yung mga volunteers, kailangan, no, syempre, mula umaga ho itong hanggang hapon, magla-lunch sila dito. Naintindihan mo ba? No, kung yung iba nga medyo gupit pa sa pamasahe, ay kailangan nating tulungan sa pamasahe. Kaya po, saan man, lahat tayo pwede mag-pray. No po, at yung ilan sa atin baka pwedeng mag-volunteers. Pero kung hindi ka kaya mag-volunteers, baka naman inihipo ka ng Lord na maging kabahagi in terms of resources. No, specifically in terms of finances, para po, no, hindi pwedeng puro by faith lang lahat o by faith lang lahat. Talagang kailangan rin naman natin talagang tulungan tong gawain ng Lord na ito. Naintindihan mo ba? At binukaso ng Diyos sa church po natin po ito. Nasusundan mo ba? Wala pa hong church dito sa May Kawayan na nakakapasok ngayon at inalaw ng principal na pumasok sa lahat ng classroom sa mga paaralan pong ito. No, sa totoo lang nga po, ulitin ko sa totoo lang, allowed tayo almost lahat ng public school sa May Kawayan. Kaya lang sabi ko nga, hindi natin kayang pasukin lahat. Kaya nag-focus lang muna tayo sa 3 na malapit sa atin dito. Pero kung dadami ang volunteers, allowed tayo. Pwede natin puntahan ng kada school, iabot yung permit, yung letter galing sa division office ng DepEd, papapasukin tayo ng mga principal. Naintindihan mo ba? Pwede bang palakpakan natin pong mali ang Panginoon po doon? Amen, amen. So, sama ho natin sa panalangin po ang bagay niya. At magsisimula na po this coming Friday po ito. Kaya po kung available ho kayo, temporarily ngayon, ang campus coordinator po natin ay si Nika at saka si Elaine. Maaari ho kayo makipag-coordinate ho sa kanila. Message nyo lang ho sila kung sa anong bagay ho kayo maaari pong tumulong. Naintindihan mo ba? Kung pwede nyo silang ask, ano yung mga prayer requests, anong oras ang pagvo-volunteer, pagka-campus ministry natin, na po, at paano makakatulong in terms of finances, in terms of resources. May mga hinipo ang Lord para mag-donate ng bond paper, na po, may magdo-donate ng ink sa printer, ano pa ba i-donate? Tanghalian, na po. Alam nyo, isa hong opportunity ito ng Panginoon sa atin. Talagang, pagpapala ho ito ng Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba, kapatid? Ayan. Okay, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin po sa mga oras pong ito. Lord, maraming salamat. Muli, salamat sa opportunity na makasamba kami sa iyo. At mapapurihan ka namin, and even Lord, para po kami po ay magkakasama na makapag-aral ng iyong salita. At patuloy po na, Lord, amin pong tinatalaga ang lugar na ito, O Diyos. Ito po ay para po sa inyo. Iniimbitahan namin ang iyong banal na Espiritu, ang iyong kapangyarihan na siya pong tumulong sa amin na maranasan po namin kayo. Lord, magsalita po kayo sa amin. Kaugnayin niyo po kami. Makita namin yung kalooban niyo sa mga oras pong ito. At Lord, we also, Lord, recognize na apart from you, Lord, we can do nothing, God. At lalo na rin po ako, Panginoon, inaamin ko po ang aking pong limitasyon. Lord, ang aking pong mga bagay na maaari pong hindi kaya pong sabihin ng hindi niyo po ako tutulungan. Kaya hinihiling ko po yung higit na karunungan, kalakasan, at kapangyarihan na nagmumula po sa iyo, Panginoon, ang maranasan namin sa lugar pong ito. Maging sila po na nanonood sa kanilang tahanan, pagpalain niyo po sila, pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, ang lahat ng maaabot ng panambahan at mensahe pong ito, Lord, nideklara ko po ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang maranasan po nila, maging ang iyong pagpapala. Salamat pong muli, Lord. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Yan. Ang title po ng pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong handa ka na ba? Nawara bang, saan ba dapat handa? Yan. Tige, tanong yung katabi mo, handa ka na ba? Saan ba? Saan? Alam niyo po, maraming bagay ho tayong pinaghahandaan. Tama ho ba? No, yung bang pagpapasok ka pa lang sa trabaho, naghahanda ka na, tama ho ba? No, yung even magpe-prepare ka ng pananghalian o kaya hapunan, ang daming paghahanda na ginagawa. Tama ho? Magkakaroon ka ng birthday, ang daming preparation. No? Ikakasal ka,
no, magtatrabaho ka, or even no, magbabakasyon ka, ang daming preparation na ginagawa. Almost maraming bagay dapat talaga pinaghahandaan. Pero pag-aaralan natin ngayon yung pinakamahalagang dapat ng pinaghahandaan. Alam nyo, hindi ho naitatanggi, no, last Saturday, last Sunday ko kasi nasa Batangas po ako, sa church po natin sa Batangas. Alam niyo po, bago ko matulog nung Saturday, nasa Manila ho ako at that time, nanood lang ako, nagbukas lang ako ng YouTube at alam ko, no, so mga 9 o'clock siguro ng gabi yun, mga 8 o'clock or 8:30, nanood ako nag-check ako ng mga ibang mga balita at alam ko, marami sa atin dito, nabalitaan niyo po yung gerang nangyari po sa Israel. Tama ho ba? Pakitaas nga ho yung kamay nung nakapanood ng update sa gera. Yan po. So, nag-start. Salamat po sa mga kamay nyo. So, nag-start ho yan last Saturday dito. Saturday time dito sa Pilipinas. No po. At sila ho ay na madaling araw. No po. Pagsikat ho ng araw yung naranasan ho nila yun na yung bansa hong Israel ay sinugod ho ng mga militante o teroristang, ayaw kasi nilang tanggapin na sila ay mga terorista. So, naggrupo na Hamas. Talaga. So, nakita ho natin yun. At hanggang sa kasalukuyan po ngayon ay kasalukuyan ho nangyayari pa rin ho yung giyera. Tama ho ba? At alam nyo, marami hong nagtatanong, ano bang sinasabi ng Bible patungkol sa giyera na to? Naintindihan ho ba? Maraming nagtatanong na darating na ba talaga si Lord? Na susundan, no? Posible na, yan ho yung posible yung sumasagi rin ho sa isipan natin. At susubukan ho natin po na mapag-aralan at pakinggan kung ano bang talagang sinasabi ng Diyos sa mga kaganapan pong ito. Alam niyo, magbibigay lang ho muna ako ng kaunting paalala. Hindi ho ako isang doomsday prophet, yung doomsday na puro pangangaral ng magugunaw ng mundo. Hindi ho. Kaya po, kung matatandaan nyo, very seldom na ako po ay nakakapagturo ng ganito hong mga topic. Kasi to be honest, sa totoo lang, magbibigay ako ng konting reminder, hindi ho ako dalubhasa dito. Sabi ko nga sa mga taong nagsasabi sa akin, Pastor, magturo ka ng end times. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, hindi ho ako ganoon ho kahusay pagdating ho sa pagtuturo na to. May mga limitasyon ho talaga ako. Naintindihan mo ba? Kaya lang, tungkulin ko ho bilang pastor dahil baka naman sabihin nyo sa akin eventually, naku si pastor kasi hindi kami tinuruan yan. Si pastor kasi hindi pinaliwanag yan sa amin na magsisihan pa ho tayo balang araw. So, ipanalangin ho natin yung pag-aaral natin ngayon na maintindihan po natin itong mga sinasabi ng salita ng Lord. Naintindihan mo ba? And also at the same time, gusto kong bigyan ng konting paalala, hindi ko ho madidiscuss lahat to ngayon. Posibleng hindi ko madiscuss lahat ngayon. At the same time, paalala ko rin po, right after po ng service, so pasensya ho yung mga nag-online, marami ho tayong nanonood na kapatid natin sa Pilipinas, maging abroad online. Siguro kung may mga question kayo, pwede kayong, mga nasa online, pwede nyo ho akong i-PM or sa church mag-PM ho kayo. Na meron ho kayong katanungan sa mga salita ko hong masasabi. Okay ho? At lahat po nang nandito ho ngayon sa church, maglalaan ho ako ng time mamaya right after the service. Kasi ayoko hong umuwi kayo na ang daming question mark sa isipan nyo. Ito po yung nag-hold back sa akin most of the time, kaya parang ayaw kong magturo ho nito. Kasi ayoko magturo, tas eventually, mas marami pa yung tanong na naiwan sa isipan nyo kaysa sa natutunan nyo. Kasi ang dami naman ho talagang katanungan patungkol po sa topic po na ito. Naintindihan ho ba? Malinaw ho ba? Nandiyan ho ba kayo? Okay, sabi sa katabi mo, handa ka na ba? Ayan, okay. So, yun po, going back, di ba? So last Saturday, ginera ho ng Hamas at ang balita ay from 5,000 to 7,000 siguro na rockets yung binomba po ng Hamas sa Israel. At sila ay talagang inamin ho ng mga leaders mula sa Prime Minister, sa Defense Minister ho nila na talagang parang mayroon silang kapabayaan. Bakit ito? Ang dami hong bomba o yung rockets na hindi ho nasalo ng Iron Dome. Yung Iron Dome, ito yung protective shield nila para yung mga rockets na sa langit pa lang sinasalubong na hindi na ho tatama sa lupa. Naintindihan ho? Pero ang dami hong lumusot.
No, kaya nga po initially, di ba, babantayan nyo 8 o'clock ng gabi, ang announcement ng news nila na nasa 100 yung patay, hanggang kada minuto na dadagdagan, naging 200, naging 300, hanggang meron nag-estimate, sabi nung isang news reporter, malamang mahigit 1,000 yung patay sa Israel at that time. At talagang ngayon nga ay talagang higit 1,000 talaga yung namatay sa pag-atake po ng Hamas. Naintindihan nyo ba? Na marami hong nandun sa isang party na mga kabataan na nagsasayawan, nagkakantahan, tama ba? Ang daming binaril doon. No, bukod sa mga bomba, bukod sa mga pinasok ng Hamas na mga bahay, kinuha hong mga hostages, no, ayun ho yung kaganapan. Tama ho ba? Naintindihan ho ba? At ngayon ho ay gumaganti na yung Israel. No, noong mga nakarang araw pag gumanti na sila agad. Actually, parang Saturday pa lang gumanti na sila. Pero ngayon mas madikdikan ho yung pagganti nila. Bakit sinusuyod ho nila yung Gaza? Tama ho ba? Kaya po yung northern part ng Gaza pinapapunta nila sa southern part. Bakit? Talagang gusto nilang suyurin. At ang sabi ho ng Prime Minister po ng Israel na wala silang ititirang Hamas na miyembro. No? At sabi nila, we are at war and we will win. Yan yung declaration ni Netanyahu. Naintindihan nyo? Alam nyo, hindi ho ako magdi-discuss dito, sino ba talaga yung may karapatan sa Gaza? Sino ba talaga? Hindi ho yan yung pag-aaralan ko ho ngayon. Kasi alam nyo, kahit po ang mga matatalinong tao, maging ang UN, ay hindi ho nila talagang masabi talaga kung sino yung may karapatan. At ang dami ho nag-aaway-away talaga. Naintindihan ho ba? At ngayon po, mga kapatid, just to give us some update, hindi na lang po Israel between Hamas yung gera. Tama ho ba? At malaki ho ang sabi ng mga political analysts, malaki yung possibility na baka maraming bansa ang sumunod sa gera na to. At nangyayari na, yung Lebanon, na nandun po yung Hezbollah, ay inaatake na rin ho sila, ang Israel. Naintindihan ho ba? Kung papansin ninyo, kung alalahan ninyo, nagkaroon ng maraming gera, wala ho akong pakialam. Hindi sa wala akong pakialam. Sorry sa term. Pinagpe-pray ho natin na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. But I mean, hindi ho ako nagtuturo about doon. Hindi ho ako nagdi-detail specifically updates or sinasabi ng Bible about doon. Naintindihan ho ba? Nagkaroon ng malakihang gera sa Russia and Ukraine. Ay inahayaan ko ho kayong manood at kumuha ng updates. Pero iba ho kapag ka-Israel na ho ang may kinalaman. Naintindihan ho ba? Ulitin ko, iba na ho kapag ka ang bansang Israel na ho ang sumasabak ho sa gera kasi meron hong gustong sabihin ang Diyos. At meron ho siyang gustong gawin. Hindi ho matatanggi. Tama ho yung mga Bible scholars, ang sabi nila, ang orasan ng Diyos sa mundo ay ang bansang Israel. Ulitin ko po, ang orasan ng Diyos sa mundo ay ang bansahong Israel. At tama yung sabi ng isang pastor, alam nyo, mostly na i-share ko ngayon, sa totoo lang hindi akin. Kasi sabi ko, hindi ako dalubhasa dito, hindi ako mahusay dito. Kaya nag-aral rin lang po ako. Nagbasa rin lang ako ng Bible, nakinig rin lang ako ng ibang turo, at tinimbang ko po ito personal, at ito ho yung gusto kong ibahagi sa atin. Kasi ayoko rin naman ho, na kung saan-saan rin ho tayo manonood at makikinig, at baka may mga misinformation at mga fake news ang matutunan natin, at yan po yung makaapekto sa atin. Na imbis na ho tayo po ay manampalataya at gawin natin tama, tayo po ay matakot at maligaw pa ho ng landas. Naintindihan ho ba? Kasi meron hong gustong sabihin ng Lord. At tama yung sabing isang nagtuturo ng prophecy. Sabi niya, hindi lang ang Diyos, hindi lang ang Israel ang relo ng Diyos, nag-a-alarm na ho yung alarm clock ng God ngayon. Tama ho yan. Diba? Minsan, papasok tayo ng trabaho, hindi naman ang oras ng trabaho mo, 8 o'clock, mag-a-alarm ka ng 8, hindi eh. Bago mag-8, nag-a-alarm ka na. Nagsiset ka na ng alarm. Tama ho ba? At ang alarm clock ng Diyos, hindi mo pwedeng i-snooze every 5 minutes. Now, kapag in-alarm yan ng Lord, yan na yon. Naintindihan mo ba? Na po, at maraming katanungan ngayon, maraming simbahan, maraming Kristiyano nagtatanong, malapit na ba talagang dumating si Lord? Puntahan po natin yung salita ng Diyos. In the book of Matthew chapter 24, atin pong hopefully, naiwan ko yung salamin ko sa kwarto. Sorry po.
As a bag. No, sa sobrang excited ko magturo, naiwan ko yung salamin ko. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 24 from verse 1. Although nasa screen naman ho yan. Alam, gusto ko rin makita yung notes ko. Sabi ho, paumanin niyo po, no, medyo dadaanan lang ho natin na mabilis yung ibang mga talata. So Matthew 24 verse 1. Sabi yan, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alugad at tinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. So ito po yung context po nun, di ba? One of the teaching ministry ni Jesus, kasama niya yung mga disciples, masyadong namangha yung mga disciples sa ganda ng templo. At tinuro nila kay Jesus, parang magsasabi nila, Lord, di ba napakaganda ng templo? Tama ho ba? Yun yung context nito. At verse 2, ito yung naging tugon ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan, referring sa temple? Na po, yung Solomon's temple na din-develop during that time. Na po, sabi ho dyan, tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay guguho. Na po? So ang sinasabi ni Jesus po dito initially ay yung destruction ng temple ng mga Hudyo. Now, yun yung sinasabi ni Jesus. Then punta po tayo sa verse 3. So sabi ho ng mga nagtanong yung mga disciples, di ba? Kasi sabi ni Jesus, oo, maganda yan ngayon, pero darating yung araw, lahat ng bato na nakikita nyo maganda yan ay iguguho at walang matitirang magkapatong na bato. So, ibig sabihin, masisira yung templo ng Panginoon. Kaya po verse 3, sabihin ng mga disciples, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, o yung Mount of Olives na tinatawag, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinabi ninyo? No, referring sa pagguho o pagkasira ng templo. Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So generally speaking, if we will analyze this passage, dalawa general question ng mga disciples. Una, kailan masisira yung templo? Tama ho ba? Pangalawa, yung second coming na tinatawag. At yung second coming ay dalawang bahagi rin. Yung muling pagparito ni Jesus at may kinalaman rin ho doon yung term na katapusan ng mundo. So specifically speaking, tatlo ho yung question ng mga disciples. Ulitin ho natin, napakahalaga ho kasi nito. Ang tanong ng mga disciples, kailan wawasakin yung templo, kailan babalik muli si Jesus, at kailan ang katapusan ng mundo. At after po ng passage na to, nagbigay na ho ng maraming turo, paalala at mga palatandaan ang Panginoong Jesus. But the problem is, hindi po ito in order. Na malinaw ho ba? Hindi ho ito in order yung pagkakapaliwanag ni Jesus. Kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. No, malinaw ho pakakatandaan nyo ho Kaya po, punta ho tayo sa next verse. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw diniman. So, si Jesus ay nagbigay ng maraming palatandaan kung kailan magaganap yung kaganapan yung tanong ng mga disciples. By the way, sasagutin ko na ho yung unang tanong. Kasi yung unang tanong ng mga disciples, kailan ho masisira ang templo, nangyari na. Naintindihan ho ba? Nangyari na hong nasira yung templo noong 70 AD. So si Jesus po ay pinatay o pinako sa krus noong 33 AD. Naintindihan nyo ba? So after more or less 40 years, nasira na ho yung templo ng Roman Empire. Under po ng general na si Titus. No? Nung panahon ni Jesus, under na sila ng Imperyong Romano. No? Kaya nagtatax sila, di ba? Sabi, magbuwis kay Caesar. Tama ho ba? Yun yung turo ni Jesus. Under na sila ng Roman Empire, buhay pa si Jesus. Pero nung namatay na si Jesus, nag-alsa ho kasi, nag-aklas, nagrebelde ho yung mga Hudyo sa mga Romano. Kaya no choice ang Roman Empire, talaga hong sila'y sinugod at pinulbos. At ang sabi ho ng Jewish historian, hindi po siya Christian, ang sabi niya, ang description niya, almost 1 million Jews ang napatay ng mga Roman soldiers nung AD 70 or 70 AD. At almost 70,000 people ang held captive during that time. So yung unang tanong ng mga disciples, after nilang itanong, nangyari agad. Malinaw ho ba? Nangyari na agad. So ang pangalawang tanong, kailan ba yung muling pagparito mo, Panginoon? At kailan ba yung katapusan ng mundo? Yun po yung hindi pa nangyayari until now.
Malinaw ho ba? Hindi pa ho muling bumabalik si Jesus. At nagbigay ho siya ng mga palatandaan bago ho siya muling bumalik. Naintindihan nyo ba? By the way, gusto ko kayong bigyan na kaunting paalala. Sa totoo lang, ang Bible, sabi ho ng mga Bible scholars, hindi ho akin galing, sabi ko hindi ako nasa dito, nag-aral lang ho ako ng kaunti. 1/3 daw po ng Bible ay about prophecy. Ulitin ko ha, ang Bible natin may 66 books, all in all, from Old Testament at New Testament, ang 1/3 ng buong Bible ay prophetic. At ang sabi ng mga Bible scholars, sa 1/3 na to, 80% ng 1/3 naganap na. Alina ho ba? 80% ng 1/3 na prophecy nangyari na, lalo na yung mga prophecy about sa kapanganakan ni Jesus, sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay, naganap na lahat yon. So almost 20% na lang ng 1/3 ng prophecy ng Bible ang hindi pa nangyari at hinihintay natin patuloy na mangyari hanggang ngayon. Naintindihan mo ba? At malaki ho ang kaibahan, listen carefully, ng prophecy sa prediction. Hello, sabihin nga natin prophecy. Mas malakas sigaw natin prophecy. Sabihin natin prediction. Yan. Ang prediction, ito yung ginagawa ng mga manghuhula ng horoscope. Prediction ang tawag doon. Bakit? Kasi pwedeng mangyari, pero mas malaki yung chance ang hindi mangyayari. Prediction o hula ang tawag ko doon. Naintindihan mo ba? Ginagamit yan sa horoscope. Even po yung, di ba yung mga nagbabalita ng weather, yung forecast, ayan, forecast, di ba? Nagpe-predict, kaya sabi nila yung probability. Di ba? Kasi pwedeng mangyari, pero pwede rin hindi. Hindi nila pwedeng sabihin. Pero listen carefully, ang prophecy ay tiyak kong mangyayari. Malinaw ho ba? Lalo na ang prophecy ng Bible, tiyak ho yung mangyayari. E alam nyo, ang prophecy sa totoo lang, paalala, ang prophecy hindi yan binigay ng Diyos para ho sabihin in details or very specific lahat. Sa totoo lang, ang prophecy ay for us to appreciate yung katotohanan ho ng Biblia habang nangyayari po ito. Naintindihan ho? Habang nangyayari. Uy, tama yung sabi ng Bible. Uy, ito yung sinasabi ng Bible sa Old Testament. Yun ho ang purpose ng prophecy. Hindi para sabihin in details lahat ho ng mga mangyayari. Kasi imagine niyo kung sasabihin lahat ng Lord in details, parang wala nang faith. Wala na talagang faith, hindi parang. Wala nang faith. Naintindihan ho ba? So nagbigay ang Diyos ng mga palatandaan bago siya muling bumalik. Hello. By the way, to give us some clarification also. Magkaiba ho yung rapture sa second coming. Ang first coming ni Jesus nung naging tao siya, nung nagkatawang tao siya, nung lumakad siya mismo dito sa mundo. Yun yung kanyang first coming. Naintindihan mo ba? Ang second coming, kaya second coming, pangalawa, muli siyang babalik dito at tatapak muli yung kanyang paa dito sa mundo. Naintindihan ho? Nandyan ho ba kayo? At hindi ho, magkaiba ho ang rapture sa second coming. Kasi ang rapture, mamaya dadaanan ko pa, mabilis lang, para may konti tayong kaalaman. Ang rapture, hindi siya babalik ng completely sa mundo. Sasalubungin niya lang yung mga mananampalataya sa langit o sa ulap. Magmi-meet tayo halfway. At sabi ng Bible, dadagitin niya. Dadali niya sa langit. Yun po yung rapture. Naintindihan, no? Nasusundan ho ba? So, yun po. So, ang sabi ng Lord dito, kailan ho ba? Ano ho ba yung palatandaan, Lord, ng muli yung pagbabalik o yung second coming? So, hindi ho, hindi ho yung about sa temple, dahil nasagot na. Naintindihan, no? So, some of the signs ay eto ho yun. Kaya, nagbigay ho ng palatandaan ng Lord. Kailan ba siya muling babalik? Alam ba yung mga sinyales o palatandaan? Kaya po, sabi po dyan, in verse 4, sabi diyan, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. So, ibig sabihin, maraming false teachers. Sabihin nga natin, false teachers. Diba? Maraming false teachers na lalabas na magkiklaim na sila yung Messiah, sila yung tagapagligtas.
Hello, wag na ho kayong lumayo. Dito lang sa Pilipinas, di ba? Ilan yung nag-claim na sila yung Son of God? No? No? No, yung pinaka-latest pa, may Senyor Aguila pa. Akala ko pelikula, akala ko teleserye. Yung pala, totoo pala. No? No, at nakakatawa, pero sa totoo lang, nakakalungkot. Bakit? Mga kapatid, ang daming naloloko. Tama mo ba? Ang daming naililigaw. Naintindihan, no? At ito ho yan. Sabi yan, mas dadami pa. Yung mga magpapanggap na sila ang Kristo, sila ang anak ng Diyos, sila ang Mesaya o tagapagligtas. Ibig sabihin po ng Christ ay Mesaya o tagapagligtas. Verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. No? So ito ho yun. Ito ho yun. Sabi sa Ingles, you will hear wars and rumors of wars. Magkakaroon ng gera. Mag-observe ho ka ngayon sa buong mundo. Ilan ho ang bansa ang nasa gera ho ngayon? Napakarami ho ngayon. Bukod yung gera ng bansa sa kapwa bansa, nagkakaroon pa ng labanan bansa sa kapwa within the country. Nagkakaroon ng civil war. Naintindihan ho ba? Nandyan pa ho ba kayo? Na po. At sabihin pa ho dyan, na po, next verse, verse 7. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yon, bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot, kapatid. Sabihin mo sa kabila, huwag kang mabahala, kapatid. Kasi dadami pa yan. Tama mo ba? Kasi yun ho talaga sinasabi ng Bible. By the way, gusto ko hong ipaalala, itong mga palatandaan na to, may mababanggit ho mamaya para daw ho itong para ho itong birth pains na tinatawag sa Ingles. Anong sa Tagalog po nun? Parang isang babaeng manganganak. Hindi ho ako nanganak. No? In-interview tuloy ako ng anak ko kagabi. Nung nanganak ko, ang misis ko ay, kay Carl, nandun ho ako. Sabi pa ako, kamusta? Sabi ko, hinimatay ako. Hindi, totoo yun, totoo. Kasi si Carl, si Hannah, sa ospital siya pinanganak eh. Kay Carl, pinanganak siya kasi miyembro ng church sa Tondo, so may midwife doon. Sabi niya, Pastor, pwede kayong manood, hindi kayong sumama para moral support. So sa lying in, at nandun ako mismo sa tabi, alam niyo po, nung hindi ho makahinga misis ko, ako yung biglang hinimatay. Talagang nanghina ho ako. Talagang sabi ko, awang-awa ako talaga. No ba? At sabi ho ng Bible, ang pagdating ng Lord ay parang babaeng manganganak sa tindi ng sakit. Alam niyo, hindi ko makakalimutan kasi nagpapacheck up po misis ko dati nung kay Hannah sa PGH kami, pumipila kami doon. Kasi wala kaming pera, talagang pila kami doon. Talagang habang pila. Kaya lang, dahil wala ho kong alam, no po, talagang first baby ho namin si Hannah, every time na kumikirot o sumisipa, akala ko manganganak na. O, totoo yun. Kaya ho, kahit anong oras, pupunta kami doon. Pupunta kami ng PGH, no? Talagang umaga, tanghali, gabi, madaling araw, pagka kumikirot, punta kami. Kasi akala ko manganganak na. Ganun ho talaga. Alam nyo, hanggang nakilala ko ng security guard, di ko makakalimutan yun eh. Nakilala ko ikaw na naman. So sabi niya, binigyan ako ng tip ng security guard. Sabi niya, Sir, ganito gawin mo. Kasi hindi konting sipa, konting kirot, manganganak na, huwag mo isusugod. Kasi bahagi yan ng pananakit, talagang ganyan, patindi ng patindi. Ito gawin mo para malaman mo kung totoong manganganak na misis mo. Biruin mo siya. Kapag ka nag-joke ang misis mo, tumawa pa, hindi pa yan manganganak. At alam niyo, sinubukan ko talaga. No, magbibiro ako sa misis ko, hindi, tulog pa muna. Hindi pa yan, sabi ng guard. Naintindihan niyo ba? Tapos, patindi ng patindi. Kailangan dami kong baon joke. Dami kong baon joke dapat. Dahil hindi dapat paulit-ulit. At alam niyo, dumating yung time nang malapit na talaga yung kabuhanan niya. Talagang, alam niyo, kahit hindi ako halos batukan na ako ng asawa ko eh. Talagang halos sa bunuto ako, gigiling. Ikaw, manganganak na ako, sakit-sakit na, biro ka pa ng biro. Sabi ko, halika na, talagang okay na yan. Naintindihan mo ba? At alam nyo, yun po yung description ng Bible. Yung birth pains. Sa simula, pwedeng tumatawa-tawa pa.
Pero habang lahat ng mga nanganak dito ay talagang habang papalapit ng papalapit, patindi daw ng patindi yung sakit. Nag-i-intensify. I'm sorry to tell you, mga kapatid, hindi ako negative thinker, hindi ako doomsday prophet. Nagtuturo lang ako ng salita ng Diyos. At ang paalala ng Lord, listen carefully, ang paalala ng Lord sa Bible na to, ang mga senyales na ito, sa totoo lang, lahat ng mga signs na binigay ng Lord, noon unang panahon pa nangyayari na. Tama ho ba? Nangyayari na yung mga false teachers. Meron na yan. Nangyayari na po yung mga gera. Meron na ho yan. Nangyayari na yung mga lindol, taggutom, mga sakit, lahat nangyayari na yan. Pero ang sabi ng Bible, ang ibig sabihin po ng katulad ng babaeng manganganak, nag-i-intensify po ito, padami ng padami, at patindi ho ng patindi. Lahat po ng mga senyalis na to. Kaya sabi diyan, pero sabi ng Bible, ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Kaya po, verse 7, another sign, maglalaban-laban ng mga bansa, gayon din ang mga kaharian. Sa ibang salin, ethnic groups na parang nangyayari ho ngayon. Naintindihan mo ba? So ngayon, para bang labanan na ng hindi na lang ng Hudyo at ng mga Muslim. Hindi na lang ho pala ng Israel at ng Gaza. State of Israel and State of Gaza, hindi na ho lang yan. Na para bang Hudyo at mga Muslim na. At darating yung time, mga Muslim at mga Kristiyano. Naintindihan mo ba? Malaki hong possibility po niyan. At sabi pa ho dito, magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Kaya magkakain na ho kayo. Joke lang. Biraon namin sa bahay yan. Kailangan magpatawa. Bakit? Para nangangayayat. Patay na ang lahat tayo nangangayayat pala. Lakas ang tawa naman. So, wag na hong tumingin sa katabi. So, bakit? Kasi magkakaroon daw ho ng matinding tagutom. Magkakaroon ng matinding tagutom. At sabi ho, magkakaroon ng maraming lindol sa maraming lugar. Recent lang, di ba, nagkaroon ng lindol na naman, di ba? At alam niyo, sabi ho ng Bible, ayoko hong maging negative thinker. Kailangan lang ho nating maging handa. Kailangan lang ho nating maging handa. Kasi matagal na hong sinabi ng Lord yan. Padami ng padami at palakas ng palakas ang lindol na mangyayari. Even po ang mga tagutom. So bahagi po nito yung El Nino phenomenon, bahagi po ito. Lahat po yan ay nagkakalakip-lakip na. Lalo na kung talagang malapit nang dumating ang Lord. Next, sabi ho verse 8, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Ito ho yung nabanggit ho natin kaganina. So pwede tayong makarinig ng labanan, ng lindol, ng tagutom, pero habang hindi pa dumadami, pasimula pa lang yan. At padami ng padami ho yan, yung sabi ng Bible. Verse 9, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. So maraming persecution. Napakapalad natin. Wala pong persecution dito sa Pilipinas. Nakakapag-church pa tayo. Pero hindi malayong dumating yung time. Bawal na ho tayong magdala ng Bible, bawal tayong mag-pray, bawal tayong mag-worship. Naintindihan no? Kaya hanggat hindi pa bawal, dapat sinasamantala ho natin to. Kasi sabi ng Bible, tiyak na mangyayari ho yan. At patindi ng patindi. Sabi ho pa ho dyan, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Merong mga talagang hindi lang magsasuffer na physical, bugbog, kulong, hindi lang. Yung iba, posibleng mapatay pa. Dahil sa pananampalataya, wag ho nating kakalimutan. Verse 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ngayon, wala pa hong bugbogan, wala pa hong kulungan, dami nang nagbabackslide. Tama ho ba? Nawalan lang ng trabaho, nawalan lang ng makain nagtatampo na sa Diyos, sumatalikod na sa pananampalataya, iniiwanan na ang church, iniiwanan na ang ministry. Naintindihan mo, how much more kung mangyayari pa ho ito? So let's be prepared. Kapatid, next verse. Yan ho yung mga palatandaan ng bago muling dumating si Lord. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. So may matinding hatred. May matinding galit sa puso. Tama ho ba? Ngayon, ang tindi ho nang nangyari dahil sa Israel, dami nag-aaway-away. Kung kanino ba talaga yung lupa, sino ba ang may kasalanan, sino ba ang terorista. Naintindihan ho? Ang dami na ho. Grabe, manood ho kayo ngayon.
Ang dami ng punong-puno ho ng galit sa puso. Na po, at nagtataksil na sa isa't isa. Verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Hindi lang false teachers, marami false prophets na lalabas. Verse 12, lalaganap ang kasamaan, patindi ng patindi ang kasalanan. Yung dating masama, ngayon tama na. Yung dating hindi pwede, ngayon pwede nang gawin. Yan ho ang ibig sabihin ho niyan. Na po, kaya sabihan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Na po, manlalamig sa love sa Lord. No? Na po. Verse 13, ngunit ang mga nanatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Huwag ho natin kakalimutan po yan. Kailangan ng katapatan. Kailangan ng pananampalataya. Na po. Verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas. So ang isa po sa senyalis ni Jesus, bago siya dumating, kailangan ma-preach muna ang gospel. Kaya gusto natin pumunta na ng langit, gusto natin bumalik si Lord, sumama kayo ng campus kasi ang dami pang batang hindi nababahagi na ng salita ng Diyos. Naintindihan mo ba? May part tayo sa muli niyang pagbabalik. Naintindihan mo? Kailangan ma-preach ang Biblia, ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Sabi ni Jesus yan. Hanggat hindi mapipreach, hindi pa siya babalik. Naintindihan mo ba? So sabi pa ho dito, verse 15, kapag nakita ninyo na ganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, next verse, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. So ibig sabihin po doon, sabi ho ng Bible, darating yung time. No, bago siya muling bumalik, second coming, hindi rapture. Second coming, yung tinatawag ng, yung abomination of desolation na tinatawag sa Ingles. No, or in short, may lalabas yung Antikristo na tinutukoy ho ni Prophet Daniel, at ito ho yung period ng tribulation, 7 taon. No, totoo ho ito, 7 taon. Magkakaroon ng tribulation, 7 taon ng paghihirap. Na po? At very much possible sa start ng 7 taon, merong man of peace na lalabas. Nakakapayapain niya ang buong mundo kasi magiging magulo ng todo sa buong mundo na kailangan ng man of peace. At sa simula, hindi pa siya makikilalang parang Antikristo. Pero ang sabi ng Bible, sa kalagitnaan ng 7 taon, after 3.5 years ng peace, magpapakilala siya bilang, papakilala niya sarili bilang isang Diyos. I-claim niya siya Diyos. At tatayo siya sa matatayong templo. No, ngayon ho, wala pa hong templo ang Jerusalem ngayon. Yan nga ho ang malaking katanungan. Saan at paano maitatayo ang Temple of Jerusalem uli? Kasi very clear sa prophecy, sa paglabas ng Antikristo, may templo sa Jerusalem. At tatayo yung Antikristo doon. At sasabihin niyang siya ang Diyos, kailangan siyang sambahin ng lahat ng tao. Ang hindi sumamba sa kanya ay papatayin, paparusahan. At doon ho papasok yung tatatakan ang mga ayaw, ang mga sasamba sa kanya, kailangan tatakan ng 666. Totoo ho yan, mga kapatid. Hindi ho yan haka-haka. Hindi ho yan parang maling, anong tawag po, no? Yung mga sinasabi po ng mga kabataan ngayon, conspiracy theory. Hindi ho yan. Sabi ho yan ng Bible. Totoo ho yan, magaganap ho yan. Hindi ho yan prediction, prophecy yan. Naintindihan ho ba? Na kung wala kang tatak, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagnegosyo, hindi ka makakapag-travel, tiyak kung mangyayari po yan. Naintindihan po? So, yun po ang sabi po ng Bible. Next verse. Verse 19. Sa mga araw na yun, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. No? Eto. Mga kapatid, makinig kong mabuti. Alam niyo, pag nagtuturo ako nito, palagi kong rene-remind, magplano ho tayo na para bang 10 years, 20 years, or 30 years pa na muling babalik si Jesus. Naintindihan mo ba? So meron dito, halimbawa, ang prayer mo ay, Lord, gusto ko pa mag-abroad. Go, mag-abroad ka. Mag-aaral pa ako, magtatapos pa ako pag-aaral, mag-aaral kang mabuti. Magtatrabaho para ako kumita, paghusayan mo ang pagtatrabaho mo. Magne-negosyo ko, go, mag-put up ka ng negosyo. Gawin mo yan. Pero, mamuhay ka, ulitin ko, magplano ka na parang, hindi kasi ibig sabihin, darating na pala si Lord. Tigil na natin lahat ng trabaho natin. Huwag na tayong mag-aral. Diba? Magsama-sama na lang tayo sa bundok at mamundok tayo.
Mga kulto ho ang gumagawa niyan. Mga kulto ho ang nagtuturo niyan. Hindi ho yan turo ng Bible. Naintindihan mo ba? Ang turo ng Bible, magbantay tayo, pero tuloy ang buhay, tuloy ang paglilingkuran. Hindi mo kailangang itigil ang lahat ng bagay. No, pero mamuhay ka na parang ngayon na darating si Lord o kaya bukas na siya darating. Ulitin ko magplano ka na parang 10 years, 20 years, 30 years pa darating si Lord, pero mamuhay ka na parang mamaya na o bukas na darating ang Diyos. Naintindihan mo? Kaya tanong mo katabi mo, gusto mo mag-asawa? Mag-asawa ka na. Lalo ka single pa, no, gusto mo mag-asawa ka na. Naintindihan mo? Kasi para ma-fulfill yung prophecy. Nag-encourage. Joke lang ho yan. Joke. Baka naman kinabukasan, Pastor, magpapakasal na ako. Sabi mo kasi, nung biglang nagsama ng jowa. No? Hanap na lang kung saan-saan. Hindi, joke lang. Joke, kasi para ma-fulfill yung prophecy, nakawawa yung mga nagdadalang tao daw at may babing pinapasuso. Di ba? Nawa? So, hindi ako nagsabi yan. Yung Bible yung nagsabi ko yan. Sabi niya, panalangin nyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa tag-araw sa araw ng pamamahinga. Next verse. Verse 21. Sabi niya, sapagkat ang mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapaghitaang hindi pa nararanasan mula ng likhain na sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. No, yung Jacob's distress na sa ibang salin o yung tribulation or the great tribulation na tawag. Ito po yun. Verse 22, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, ay walang taong maliligtas. No? Possible na paikliin daw ni Lord yung paghihirap. Next verse. Verse 25. And, asan ba? Yan pala. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos sa mga araw na yon. Verse 23. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. No, nasa Davao daw ang tagapagligtas. Huwag ko kayong maniniwala. No, nasa ano yun? Sa Surigao? Anong isla yun? Ha? Dinagat Island ba? Dinagat. So, wag ko kayong maniniwala. No, bakit sabi ng Bible? No, verse 24, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Next verse, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maari. No, pwede magsabi, patitigil ng ulan, o magpapaulan, o pakakantahin ng ibon, o magpapakita ng himala, pagpapagaling, huwag kayong maniniwala. Baka false prophets yan, false teachers yan. Now, verse 25, tandaan nyo, pinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo, kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Next verse, kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran, from east to west. Verse 28, kung nasa ng bangkay doon nagkakatipon ng mga buitre. Verse 29, pagkatapos ng kapaghatian sa mga araw na yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tandaan ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. No, next verse. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Verse 31. Nasamahan niyo ako sa pagbabasa verse 31. 1, 2, 3, go. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Yan. Please note carefully. Palagi hong sa pagdating ng Lord, sa rapture, second coming, madalas po nababanggit ho yung trumpeta ng Panginoon. Na po, darating po yung time na gusto ko lang pong i-remind at kunin yung attention niyo po yan. Mapag-aaralan po natin yan next time. Next verse. Verse 32. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Yan. Ito ho. Gusto ko lang pong i-share. Ako, personal, ako ho ay personal hong posibleng, sinasabi kong posible ho, na naniniwala ho dito. Balikan ho natin. Ano yung tanong mga disciples? Kailan yung pagkaguho ng templo at kailan yung muli niyang pagbarito at kailan ang katapusan ng mundo? Tatlong tanong. Tama ho ba? At ang sinabi ni Jesus, yung pagkaguho ng templo ay dinescribe niya, sinabi niya. Nangyari na yung 70 AD.
Pero pagdating ho dito, verse 32, sabi niya ho dito, unawain niyo itong mabuti. Naintindihan ho ba? Sabi niya, nagbigay siya ng specific na palatandaan. Sabi niya, ang aral, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Sabi nga natin, puno ng igos. Ayan. Sabi niya, kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos naririto. Naintindihan mo ba? Alam niyo, listen carefully. Sa Bible, ang Israel ay kino-compare po sa fig tree. Symbolism ho yan ng fig tree o puno ng igos. At ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus mismo, kapag nakita niyo yung puno ng igos na nagkakasanga na at nagkakadahon at namumunga na, senyales na yan na nangyayari na yung palatandaan. Going back, listen carefully, makinig kong mabuti. Kaya connection po ito sa nangyayari sa Israel. Alam niyo, sabi ko nga, 70 AD, napulbos ho ang Israel. Nawala hong nakatira. Talagang siguro, napaka-konti lang ng remnants or very minority. Ilan lang yung mabibilang na naiwan sa bansang Israel. Pero karamihan po ng mga Hudyo ay talagang nagkawatak-watak at napunta po sa iba't ibang lugar. Kaya po, kung tatandaan niyo, bago hong mag-World War II, ang dami hong napatay ni Hitler. Tama ho ba? Yung Holocaust. Diba? 6 million Jews yung napatay niya. Naintindihan ho ba? At hindi lang ho yan, ang dami hong napatay sa iba't ibang bansa, talagang napapatay yung mga Hudyo. Kasi wala ho silang sariling bansa after po ng 70 AD. Ilang libong taon, wala ho sila. Nawala sila sa mapa ang bansa hong Israel. Pero on the other hand, sabi ko nga ho, talagang all things work together for good. Bakit? Malaki yung possibility, ayaw ng mga Hudyo, pero pinahintulot ng Diyos na gawin ni Hitler yun sa kanila. Bakit? Dahil ho, nung after ho gawin ni Hitler sa Holocaust po yun, naawa ho ang buong mundo sa mga Hudyo. Tama ho ba? Kaya po, nagkaroon po ng panuntunan o ng policy sa UN, no, nang sabi ho ng mga bansa, sige na, pabalikin na natin sila sa Jerusalem. And that was 1948. May 1948, nung muling pinabalik ng mga bansa ang mga Hudyo sa Jerusalem. At hinati po sa Gaza, sa Palestinian, at saka sa Jerusalem po yung Israel. Naintindihan ho ba? Pero hindi ho naging madali. Parabing ang daming gera. Susunod ho ba? Nandiyan ho ba kayo? At konting trivia, ang alam nyo ho, ang huling bumoto, ang kahuli-hulihang boto para ma-approve ng UN na maging kilalaning state uli ang Israel ay ang bansa hong Pilipinas. Yung presidente ho natin at the time, siya yung huling-huling boto na hintay para ma-approve na ang bansang Israel ay kilalanin muli sa buong mundo at maibalik sa Jerusalem. Naintindihan mo ba? Kaya po ang mga Hudyo ay talagang, kung baga somehow, sila ay tuwan-tuwa sa Pilipinas kahit papaano. Dahil hindi rin may tatanggi, isa ho ang Pilipinas sa mga Hudyo nung sila po'y nawala sa Jerusalem. And that was 1948. Naintindihan ho ba? 2023 na ngayon. Kaya po nung etong mga nakaraang araw po ay 75 years na ho ng Hudyo. Naintindihan ho ba? At alam niyo, listen carefully. Sabi ho ng mga Bible scholars or nag-aaral ho ng prophecy, ito na ho yung palatandaan na ang Israel ay nabuhay noong 1948 na sila ho ay naging bansa at unti-unti nang umuusbong at nagkakadahon at nagkakabunga. At ang sabihin pa ho dito, no? Next verse. Sabi ho diyan, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Sa Ingles, before this generation will pass away. Alam niyo, sabi sa Psalm 90 verse 10, nandiyan ho ba? Ang isang buhay yun ng tao ay, sabi ho ng Bible, 70 years. At sabi ng Bible, kung malakas-lakas pa, sabi yan buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, panaw pagkatapos dito sa isang maliwanag, lalim. No? So in short, alam niyo ang Israel, ang buhay niya ngayon, kung titingnan natin ay 75 years na. Kaya some of the Bible scholars na nag-interpret ng prophecy, tayo na po yung huling henerasyon.
marami ho sa atin, kung hindi pa tayo kukunin ni Lord, makikita ho nating nagaganap po ito. Naintindihan mo ba? Sabihin mo sa katabi mo, makikita mo magaganap lahat ito. At malapit na ho tayo. Naintindihan mo ba? Nasusundan ho ba kayo? Next verse, balik ko tayo sa Matthew 24. Sasabi pa ho dyan, Matthew 24, yung last verse natin. Sabi ho, yan. Verse 27, sapagkat darating anak ng tao, isa na ba yan? Yan. Ay, tama, yun na. Sige pa. Isa pa. Yan. 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. So si Jesus ang nagsasalita ho nito. Ito gusto ko lang linawin po ang bagay nito. Pakinggan niyo ito mabuti. Marami ho kasing mga maling relihiyon kaya ngayon. Ito ho yung isa sa ginagamit nilang salita. Sasabihin niyo na, hindi Diyos si Jesus. Bakit? Kasi hindi niya alam kung kailan siya muling babalik. Bakit? Kasi anong sabi ni Jesus dito? Sabi niya, asan ba? Verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man o referring to himself. No, wag ho tayong mamamali ho dyan. Na po? Kasi ito ho ang ibig sabihin po nito, sinasabi ho ng mga Bible scholars na ito yung tinatawag na self-emptying ni Jesus. Yung kanyang pagsuko ng kanyang karapatan. Yung voluntary na para bang hindi niya gagamitin at that time and even these circumstances, yung pagiging Diyos niya. Hindi ibig sabihin hindi siya Diyos. Hindi ibig sabihin hindi niya alam kung kailan siya muling babalik. Alam niya kasi Diyos siya. Pero by that time, yung self-emptying na sinasabi ng Bible scholars, yung sinasabi ng Book of Philippians, na hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Dito niya ho ina-apply yon. Naintindihan po, nung pagkakataon na yon, bakit gusto niyang sabihin sa mga disciples, parang gusto niyang sabihin, hindi mahalaga kung kailan o anong eksaktong date yung pagmuli kong pagbalik. Kasi imagine niyo, makinig kong mabuti, what if kung sinabi niya na agad sa mga disciples na 2030, 2035, babalik ako. Sa tingin niyo, anong ginawa ng mga disciples or early Christians? Malamang puro tulog, puro kain yun. Tagal pa naman pala, hindi pa sa panahon natin muling babalik si Lord. Wag na muna tayo maglingkod, wag na muna tayo magseryoso. Bago na lang tayo mamatay, doon na lang tayo mag-ayos ng buhay. Naintindihan mo ba? Yun ho yung point ni Jesus dito, hindi mahalaga kung kailan at anong araw eksaktong darating ang Lord. Ang mahalaga maging handa kayo. Naintindihan mo ba? Na po? Sige po. Next verse. Sabi ho yan, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Verse 7, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Ng mga araw na yon bago bumuha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa. O yan na nga, di ba? Kaya sabi ng Bible, mag-asawa na daw talaga. No, joke lang ho yun. Bigla naghanap na ng boyfriend agad, o girlfriend. Sabi diyan, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Next verse. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at ang ikalawa ay iiwan ng ikalawa. Alam niyo, pakinggan niyo itong mabuti. Listen carefully mga kapatid, maging kayo na nanonood sa inyong tahanan. Ako I firmly believe, totoo ang rapture. Totoo ang rapture, please. At alam niyo, habang lumalapit po ang pagdating ng Lord, habang nag-aaral ho tayo ng salita ng Lord, mas lumalakas ho yung faith ko na ang rapture mangyayari bago ho ang tribulation o yung tinatawag na pre-tribulation rapture. Ako, personal ko ho yan. Kung ayaw nyo, okay lang. Gusto nyo magdanas ng tribulation, bahala ho kayo. Pero ako, mas tumitindi ho, mas parang nagiging malinaw na ang rapture ay magaganap bago mag-tribulation. No, pre-trib na rapture. Papaliwanag ko ho yan balang araw, masyadong mabahabang pa. Ang ibig sabihin ng rapture, galing po yan sa word na repere, na ibig sabihin ay dinadagit. At ang turo ng mga Bible scholars, ang rapture ay imminent po ito. Ibig sabihin, wala pong senyales.
Kaya ang sabi ng Bible ni Apostle Paul in the book of 1 Corinthians chapter 15, sa isang kisap ng mata, mangyayari yung rapture. Na ang totoong tumanggap at sumampalataya, parang yung dinedescribe po dito, no, merong dalawang nagsasaka, yung isa kukunin, mawawala, pero yung isa may iwan. Merong dalawang nagtatrabaho sa bahay, yung isa mawawala, yung isa may iwan. Hello? Sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trumpeta. At ang sabi ng Bible, maraming tao, kaya sabi ni Paul, isang misteryo ito. Maraming taong hindi daranas ng kamatayan. Bakit? Kasi sabi ng Bible, ira-rapture sila, dadagitin sila ng Lord at dadalhin sa langit. Na bigla hong mawawala yung mga totoong tumanggap at sumampalataya sa Panginoon. Mawawala tayo dito, maiiwan yung damit natin dito. Tapos yung ating katawang panlupa ay papalitan niya ng katawang panglangit o yung resurrected body na katulad ng katawan ni Jesus nung siya'y muling nabuhay. Naintindihan ho ba? Hello? Listen carefully. May dalawa hong gera na tinutukoy po ang Bible na major war. Yung tinatawag na una yung Armageddon War. Naging pelikula pa yan, pero nasa Bible yan. At makikita ho natin sa Revelation chapter 16. Pero ang Battle of Armageddon, very specific kung kailan po yan mangyari. Sa second coming ni Jesus, after ng tribulation, dun ho yan magaganap yung Armageddon War. Pero may tinatawag pong Battle of Gog and Magog War. Na makikita natin yan in the book of Ezekiel chapter 38 and 39. Na kung saan, ang sabi ho ng Bible, yung Gog ay isang tao at yung Magog ay isang place. At ang sabi ng Bible scholars, malaking kinalaman na ito ay yung Prince of Rosh o tinatawag ay yung Russia. Ngayon parang, di ba, parang haka-haka pa na ang nagte-training sa mga Hamas ay Russia. Na ang nag-finance sa mga Hamas ay ang Iran. Tama ho ba? Parang haka-haka pa yan. Pero darating yung time, prophecy ng Bible, tiyak na mangyayari, ang sabi ng Bible, ang Prince of North o ang Russia, lulusobin po ang Israel. Pero hindi pa ho yan ngayon. Bakit? Basahin niyo yung Bible niyo pag uwi niyo ng bahay. Kasi ang sabi ng Bible, pagka nangyari na yung Battle of Gog and Magog, walang tutulong sa bansang Israel. Ngayon may tumutulong pa. Tama ho ba? Nandiyan pa ang Amerika, nandiyan pa ang Australia, nandiyan pa ang UK, di ba? Nandiyan pa lahat sila. Di ba yung battleship nga ng Amerika, yung General Ford na warship, di ba nandun na sa Mediterranean Sea? Bakit? Ang sabi nila, pangako nila, anytime na kailangan nyo kami ng tulong, tutulong kami. Pero yung Battle of Gog and Magog, ang sabi ng Bible, wala ni isang bansang tutulong sa Israel. At lulusobin sila ng napakaraming bansa para digmain. Kaya ang binabantayan ho ng mga Bible scholars ngayon, ito bang gera na to ay pwede bang magtungo sa Battle of Gog and Magog na tinuturo ng Bible? Ito ho yung binabantayan. At kapag nangyari ho yun, very much possible. Sabi, pwedeng mangyari na doon lalabas yung Antikristo para kapayapain ng buong mundo. Yun pwedeng mag-trigger itong gera na to para po sa Battle of Gog and Magog War. Naintindihan ho ba? Kaya mga kapatid, nalalapit na ho talagang dumating si Lord. Sasamantalahin ko no time na to, kapatid. At totoo ang rapture. Ulitin ko, mas pumapanatag ho ako sa mga daming talata sa Bible at pag-aaral ng Bible at sa mga kaganapan ngayon, mas pumapanatag ang kalooban ko na magra-rapture muna bago mag-tribulation. At ang rapture, ulitin ko, pwede yang mangyari mamaya. Pwede yang mangyari bukas. Anytime, imminent, walang sign. Yung tribulation may sign. Yung second coming may signs. Pero ang rapture, walang palatandaan. Sabi, para yung isang magnanakaw na biglang darating. Hello? No, at sa isang iglap, sabi ng Bible, ang lahat ng totoong tumanggap ay kukunin niya, dadagitin niya, sasalubungin. No, magkakaroon ng grand reunion. Sabi ko, nung inaaral ko to, at sabi ko, parang bigla ko naalala yung nanay ko, yung biyanan ko, mga bayaw ko, na namatay na, sila si Sir Carmi, sila Kuya Edgar, no, na namatay na sila'y uunang bubuhayin po ng Lord at ira-rapture ng Lord at tayo yung pangalawa at magkikita tayo, magkakaroon ng matinding reunion sa langit. Naintindihan mo ba?
At darating po ito, anytime pwede ho itong dumating. Lalo na tumitindi ho yung palatandaan, mga senyales ng muli niyang pagbabalik. Naintindihan, no? Yan po yung sabi ho dyan, no? Sabi verse 40, sa panahon yun, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. So baka may dalawang trabahong, may lalaki nagtatrabaho sa talyer, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa tubigan. No, yan po yung konteksto ngayon. May dalawang taong nagtatrabaho sa loob ng bahay, nagkakarbintero, nagtutubero. Yung isa kukunin, yung isa may iwan. May dalawang taong nagtatricycle, yung isa biglang mawawala, yung isa may iwan. Naintindihan mo ba? Yan ho yung ibig sabihin ho niyan. Biglang mawawala sa isang kisap mata. No po, next verse, sabi pa ho dyan, may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Verse 43, unawain nyo ito. Kung alam na may-ari ng bahay kung ano oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. Verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. No po? Alam niyo po, ulitin ko, lahat ng nangyayari ho ngayon ay nakikita na ho natin na nagaganap na yung mga palatandaan pang ito. And very much possible mag-i-intensify parang katulad ng birth pains. At ang rapture ho ay anytime pwede ho mangyari. At ni-imagine ko kapag ka nag-rapture na darating time magugulat po mga kapitbahay natin kasi nasa na yung mga taga-chosen na maiingay tuwing linggo? Tama mo ba? No, nasa na yung mga taong nakaparada dyan at wala nang nakaparada? Maghahanap po sila. Kasi marami hong maiiwan. Sana ho hindi ho kayo maiwan. Sana ho hindi ho kayo maiwan. Kasi totoo mangyayari po ito. Naintindihan ho ba? Ang tinuturo ho ng Bible, kailangan nating maging handa anytime. Diba? Sabi mo sa katabi mo, maging handa ka, kapatid. Paano ho ba tayo maghahanda? Listen carefully as we end. Mag-end na po tayo. Paano ba tayo dapat maghanda? Una, kailangan nating tiyakin na may pananampalataya ho tayo sa Diyos. Ulitin ko ha. Kailangan nating tiyakin na tayo ho ay may ugnayan o relasyon kay Lord. Kasi kung wala kang totoong ugnayan kay Lord, I'm sorry to tell you, kahit anong bait mo, kahit na baka miyembro ka pa ng church na to o worker ka pa ng church, kung wala kang totoong ugnayan at pananampalataya sa Kanya, pwede kang maiwan. Ulitin ko, hindi ako nananakot. Sabi ko nga, kung totoo yung faith natin, hindi tayo matatakot eh. All the more napapatunayan natin totoo at tama yung faith natin. Every time na nagsasabi tayo ng ganito. Pero wag ho nating kakalimutan yung totoong may pananampalataya at ugnayan at relasyon kay Lord. Sila po yung mga taong makikita mo na talagang uhaw patungkol sa mga spiritual na bagay. Sa pagdalo sa gawain, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, paglilingkuran kay Lord, sila ho yung palatandaan na totoong mga anak ng Diyos. Intindihan mo ba? Kaya po, kung ikaw ngayon, hindi ko gustong sabihin pagdudahin ka. Kaya kung alam mo, tumanggap ka kay Lord at may pananampalataya ka, it's time for you na iangat yung antas ng iyong pananampalataya. No? Sana hindi na optional sa iyo yung pagpe-pray, yung pagbabasa ng Bible, pag-attend ng church, paglilingkuran. Sana hindi na optional sa iyo. Kasi ito'y patunay na ikaw ay totoong anak ng Diyos. Kusa mo ito at gagawin mo ng todo ito para kay Lord. Dahil may ugnayan ka, dahil mahal mo siya. Naintindihan ho ba? Kapatid, nasusundan ho ba? Pangalawa, paano ba tayo maghahanda? Sabi ng Bible, kailangang mag-ayos ho tayo ng buhay sa Diyos. Naintindihan ho? Tinuturo ko ito hindi po para manakot. Pero kung sakali ang buhay mo, alam mo may kasalanan kang namumuhay ka sa kasalanan, isa ho ito sa bagay na baka paalala, alarm clock na ng Lord to. Tayo pong mga Kristiyano, nagkakasala tayo. Naintindihan mo ba? Kahit ako, tagal ko ng Kristyan, tagal ko ng pastor, naglilingkod, nagkakasala pa rin ako kay Lord. Pero palagi kong inuulit-ulit, magkaiba ang namumuhay sa kasalanan sa nakakagawa ng kasalanan. Naintindihan mo ba?
It's a wake-up call for us. Mag-ayuso tayo ng buhay kay Lord. Kaya nga sabi ng Bible, ang magpanatili na malinis ang kanyang kasuotan ay kanyang pararangalan sa langit balang araw. Yung may pamumuhay na malinis sa Panginoon. Naintindihan, no? Pangalawa, paano pa ho tayong maghahanda? Ano pa yung paghahanda natin? Mga kapatid, sana ho maging handa rin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi nakakalungkot, makinig mo mabuti, nakakalungkot ikaw tumanggap ka kay Lord. Pero yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, matitiis mo bang hindi sila kukunin ng Lord? Pagka na-rapture. Magdadanas sila ng tribulation dito, ng paghihirap, ng pag-uusig. Or worse, ikaw pupunta ka ng langit, sila pupunta ng impyerno. Dapat gawin natin ang lahat ng kapamaraanan ngayon para magbahagi ng mabuting balita. Gawin yung pinagagawa ng Lord sa atin na tayo po ay we need to go and make disciples of all nations. Naintindihan ho ba? Yan po yung mga paghahanda na posibleng pinapaalala ho ng Lord sa atin. Bakit? Kasi hindi natin alam kung kailan. Ulitin ko, pwedeng mamaya, pwedeng pag-uwi natin dito, pwedeng habang natutulog tayo mamayang gabi, pwedeng bukas, pwedeng next week, pwedeng next month. Kasi all the more na nakikita na ho natin yung palatandaan. Naintindihan ho ba? Pero gusto kong sabihin po sa inyo as we end, pwede ho bang tumayo po tayong lahat po ngayon? Pakicheck nga ako na naibigay ko ho dyan yung Book of Revelation. Chapter 19. Revelation chapter 19, verse 11 to 16. Okay, pwede ho bang anyayahan yung worship team natin na manambahan tayo bago tayo mag-pray? Alam niyo, ang ganda ho nung inawit po natin kaganina. No? Yung title po nun ay Victor's Crown. Sabihin nga natin, Victor's Crown. Mas malakas sabihin natin, Victor's Crown. Yung mas malakas, no? Para kay Lord po ito. Sigaw po natin, Victor's Crown. Yan. Ang ganda ho nung title. No? Kasi alam niyo, anong mensahe ho nito? Sa totoo lang, si Jesus nung bago siya mamatay sa cross, sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. No, sa mundong ito, magkakaroon talaga ng problema ng pagsubok. Pero sabi ng Lord, yung kapayapaan ko, iniiwan ko sa inyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Bakit? Sabi ni Jesus, I have overcome the world. Napakagandang pangako. Sabi niya, napagtagong ko na yung mundo. Lahat ng problema, lahat ng pag-uusig, lahat ng karamdaman, maging ang kamatayan sa mundo, na-overcome ko na. Mapanatag kayo. At alam niyo, ang ganda kong sabi ng Revelation chapter 19, makinig kong mabuti. Nung first coming niya, si Jesus pumunta ho dito sa mundo bilang Savior. Kaya pinako siya sa krus bilang tagapagligtas. Pumunta siya dito sa mundo bilang tagapagligtas. Inalay niya yung buhay niya. At doon ho, na-overcome niya na yung mundo. Pero listen carefully, pagdating ho ng second coming, hindi na siya darating dito bilang Savior, bilang tagapagligtas. Darating na ho siya dito bilang King. Bilang King of Kings. Bilang Lord of Lords. Naintindihan ho ba? At alam niyo ho, yung sabi ho dito, basahin natin, verse 11, pagkaraan nito ay nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Next verse. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. No? Kasi crown symbolizes not only authority, but crown symbolizes power and victory. Naintindihan mo ba? Nung pumunta siya dito, dala niya krus eh. Tama ba? Unang punta niya, krus yung pasan-pasan niya. Pero sa second coming, ang dala niya crown. Bakit? That symbolizes power, authority, and victory. At alam niyo yung mga manghaho dyan, mga kapatid, ang lahat, kaya yung difference ng rapture, darating siya para sa saints. Pero ang second coming, ang kaibahan nun nito sa rapture, darating siya together with the saints. Naintindihan mo ba? At alam niyo, mga kapatid, no, ayoko hong itong mensahe na to, ang prayer ko, Lord, wag mag-create ng fear, ng doubt.
sa isipan namin. Yun yung panalangin ko. Panalangin ko yan. Kasi alam niyo, ang tinuturo ng Bible, kaya nga sabi, di ba, si Jesus, nasa Kanya yung huling baraha. Nasa Kanya yung huling suntok. Now, yung winning punch na kay Lord, na kay Jesus po yan. At kung kakampi tayo sa Kanya, kasama ho tayo. Sabi nga, we are more than conquerors in Christ. Parang katulad niya, mag-overcome tayo, mga kapatid. Naintindihan mo ba? Kaya alam niyo, mga kapatid, God is giving us the chance. Una, manampalataya ng totoo sa Kanya. Pangalawa, kung nanampalataya ka na, manatili ka sa Lord. Kasi nasa winning side ka. Hindi ka talunan. No, we're on the winning side. Yan ang turo ng Bible. Alam na ni Lord yung katapusan at ang katapusan ng mundo. Tagumpay tayo. Tagumpay siya at tagumpay tayo bilang mga anak niya. Hindi dapat tayong matakot. Kaya lang, makapatid, ang paalala ay sana gawin natin yung dapat nating gawin bilang isang mananagumpay kay Kristo. Mag-ayos tayo ng buhay, magtalaga tayo ng buhay, maglingkod tayo kay Lord. Ibigay natin yung best, humayo tayo sa lahat ng dapat nating hayuan. Naintindihan mo ba? Kasi tayo po ay kasama ho niya, babalik dito. Pagka nag-rapture, dadalhin niya tayo sa langit. Magkakaroon ho ng, sabi, great banquet ho doon. Matindi hong kainan sa langit yon at awarding ceremony. Kaya ako excited ako eh. Kaya sabi ko, Lord, habang hindi ka pa dumarating, Lord, gamitin mo yung buhay ko. Gamitin mo yung buhay ko. Para kapag humarap ako sa iyo, Lord, at least meron akong ihaharap na paglilingkuran sa iyo. And the question is, handa na ho ba tayong humarap kay Lord? Handa na ho ba tayong humarap kay Lord? Kung hindi pa, sana may this be a wake-up call for us. Tama yung sabi ng isang pastor, maging alarm clock ito sa atin na malapit na. Po, naiintindihan no? Pero sabi pa nga ho dito, no? Verse 12, nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanyang isang pangalan na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Next verse, basang-basa sa dugo ang kanyang kausuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Si Jesus po yan. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit. Ito ho yun, yung mga anghel at tayo ho na mga anak ng Diyos na ira-rapture balang araw sa second coming, kasama niya tayong mag-ahari dito sa mundo. At doon po magsisimula yung millennial kingdom or 1,000 year of Christ dito po sa mundo. Doon po sabi yan, nakadabit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Yan. Tayo ho yun. No? Biro mo, imagine mo yun. No? Para tayong ni-imagine ko, sabi ko, Lord, isang napakagandang tanawin ho ito balang araw. Na po? Sabi rin po, verse 16. No? Next. Yan na ho ba yan? Ayan. No? Verse 16, magkasama na. No? No, na makapatid, we're on the winning side. Sabi mo, katabi mo, tagumpay tayo. Sabi mo sa Kanya, manatili tayo kay Lord. Sabi mo sa Kanya, gawin na natin yung dapat nating gawin para sa Panginoon. Amen na ba? Pwede bang palakpakan natin na malakas ang Panginoon? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you. We honor you. Father, we give you praise. Sige, mas malakas pang palakpak. The Lord deserves the highest praise. Hallelujah. 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 Pwede bang sumigaw tayo ng praise the Lord, ng hallelujah sa Panginoon? Hallelujah, Jesus. We worship you. We honor you. Father, we give you praise. We give you glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We welcome you, God. We welcome you, Lord. Hallelujah, Lord. Sige, awitan mo natin yung Panginoon bago tayo mag-pray. You are always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You are helping my defender. You're my Savior and my friend. By your grace I live and
and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You are hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Thank you, Jesus. Thank you for fighting for us, Lord. You were always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you.
for you wear the victor's crown. Jesus, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome.
you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po. Kahit hindi kami malakas, kayo po ay malakas. Nasa inyong aming katagumpayan, Panginoon. Tunay nga po, Lord, kayo po ang Diyos naman na nagumpay. Salamat po sa inyong mga paalala, sa inyong po mga pangako na pinahayag po sa amin. And Lord, tunay po, alam po namin, naniniwala kami na, Lord, muli kayong babalik. And Lord, anytime pwede ho kayong bumalik, Panginoon. Salamat po, dahil alam po namin, Lord, pagka bumalik na kayo, Lord, papawiin niyo po ang lahat ng lungkot, lahat ng pagod. Papalitan niyo ng saya, ng tagumpay. At Lord, hindi na kami malalayo sa iyo, Panginoon. Nananabik kami, O Diyos. Nananabik po kami sa muli mo pong pagbabalik, sa muli mong pagpaparito, O Diyos. Salamat po, Diyos. Salamat dahil nagpapaalala ka sa amin. Nangungusap ka po, Panginoon, sa amin. Salamat po, Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ayoko pong sayangin tong time na to. Baka mayroon po nandito ngayon. Alam mo, hindi pa tama ang iyong relasyon sa Diyos. Hindi mo pa binibigay yung buhay mo kay Lord. Hindi ka pa lubos na nananampalataya. Kapatid, hindi ho ito birong bagay. Totoo ang second coming, totoo ang rapture, at totoo hong nagaganap na ang lahat ng palatandaan ng muling pagbabalik ng Lord. Hindi ho sa nananakot ako. Pero sana ang panalangin ko, sana wala hong maiiwan sa atin dito. Kasi sayang lahat ng ginagawa natin dito kung ikaw, alam mo sa puso mo, wala pa si Jesus sa puso mo. Pero kung nandito ka ngayon, kapatid, hindi mo kailangan mahiya, hindi mo kailangan matakot. Kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, hindi mo pa alam, hindi mo pa tiyak, na kapag ka dumating si Lord, eh kasama ka niya. Pwede kang maging tiyak ngayon, kapatid. Pwede kang maging tiyak. Gusto ni Lord na maging tiyak ka. Gusto ng Diyos na isama ka niya balang araw sa langit. Gusto ng Panginoon na isama ka sa rapture ng Lord. Totoo po ito. Anytime pwede hong mangyari. Kapatid, kung nandito ko ngayon, gusto mong magkaroon ng katiyakan, taas mo lang yung kamay mo, huwag kang mahiya. Hindi po kahinaan niya. Ito po'y katapangan na aminin sa Diyos. Nagtataas ka ng kamay hindi para sa akin, hindi para sa katabi mo. Nagtataas ka ng kamay para sa Panginoon. So kung nandito ka ngayon, alam mo, hindi pa ayos ang buhay mo kay Lord. Hindi mo pa siya lubos na pinapapasok sa puso mo. Taas mo lang yung kamay mo, magpe-pray lang tayo, huwag kang mag-alala. Magdadasal lang tayo ng simpleng panalangin. Amen. Salamat po sa mga kamay na yan. Baka meron pa ho dyan sa likod. Huwag ho kayong maya, huwag ho kayong matakot. Hindi nyo kailangan lumapit dito. Gusto mo magkaroon ng katiyakan. Kung sakaling darating ang Lord mamaya, sasama niya sa langit. Taas mo yung kamay mo. Amen. Salamat po sa mga kamay na yan. And also, gusto ko rin pong ipanalangin. Habang nakataas po yung kamay, manatili ho nakataas yung kamay na mga nais hong tumanggap sa Panginoon. Kapatid, kung nandito ka rin ngayon, alam mo na hindi mo pa nagagawa yung dapat mong gawin para kay Lord. Baka masyado kang abala sa paghahanda sa maraming bagay. Pero yung higit na paghandaan yung pinagagawa ng Lord. Alam mo sa sarili mo may pananampalataya ka na, pero baka posibleng maraming pinagagawa ang Diyos sa'yo, hindi mo pa nagagawa until now. Kung nais mong manalangin na, Lord, gusto kong maging handa sa pagbabalik mo at masabi mo sa akin, Panginoon, well done, my good and faithful servant. If this is your prayer, sige, taas mo rin yung kamay mo, magpe-pray rin tayo. Na gusto mo yung buhay mo, ilaan mo na sa paglilingkuran. Gusto mo yung buhay mo, maging seryoso ka na sa Panginoon.
na kasama ng pagiging handa mo sa paglilingkuran sa Diyos, bibigay ng buhay kay Lord. Taas mo rin yung kamay mo, magpe-pray rin tayo. Amen. Salamat po sa mga kamay. Tayo'y manalangin. Una hong mananalangin, mga kapatid, yung mga naisong tumanggap at sumampalataya sa Panginoon ng first time, lalo na. Sumunod ho kayo sa simpleng panalangin na ito habang nakataas ang inyong kamay. Sabahan niyo po ako sa panalangin. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, gipolaksan natin, maging kayo na nanonood sa inyong tahanan, sumabay ho kayo sa simpleng panalangin to na nanggagaling sa puso nyo at lumalabas sa labi niyo. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin. Inaamin ko po na ako ay nalayo sa iyo dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, simula po pagkabata hanggang sa mga oras pong ito. Panginoon, binubuksan ko po ang aking pong puso. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa puso ko ngayon at tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Simula po sa oras na ito, kayo na po ang masunod sa buhay ko. Kayo na po ang maghari sa buhay ko. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Patuloy po nakatas ang ating kamay sa lahat po ng mga nagtaas ang kamay po kaganina. Lord, salamat po sa mensahe nyo. Even Lord, salamat po sa mga kapatid kong nandito ngayon na tumanggap na po ng may pananampalataya sa inyo. Pero nananatiling nakataas ang kamay dahil ang panalangin namin, Lord, ay, Lord, hayaan niyo po na hanggang sa muli niyong pagbabalik, Lord, mapaglingkuran namin kayo ng pinakamainam, O Diyos. Maibigay namin yung best namin para sa iyo. Lord, ito yung declaration of faith namin na mas magiging seryoso kami sa aming pananampalataya, sa aming pagmamahal sa iyo, sa aming pagsunod sa iyo, sa aming pagbabasa ng Biblia, pananalangin at paglilingkuran sa iyo ng buong puso, Panginoon. Lord, hipuin niyo po ang bawat isa sa amin, ang lahat ng mga kamanggagawa at kapatiran kong nandito ngayon. Maging sila na nanonood sa kanilang tahanan. Father, I pray, O God, for the power of your Holy Spirit, Lord. Gaya ng mensahe mo, Lord, sa amin, maging handa kami, tulungan niyo kami. Lord, ang lahat po ng natutulog, ang lahat po ng masyadong namamahinga sa pananampalataya, Father, I pray, Lord, yanigin mo kami, gisingin mo ang aming pananampalataya. Huwag niyo hong hayaan na tumalikod kami sa iyo. Patuloy niyo pong pag-alabi ng aming pagmamahal at ang aming pong matinding pagsunod po sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong paalala. Father, I pray, God, hayaan mo ang mga salita mo ay patuloy pong maitanim sa aming pong puso at kaisipan. Huwag niyo pong hayaang nakawin ng demonyo po ito sa amin. Ama, maraming salamat. Tunay pong napakabuti niyo. Lord, we continually declare, God, na nandabi kami sa inyong muling pagbabalik. At nawa, datnan niyo kami ng may pananampalataya, O Diyos. Ama, maraming salamat, Lord. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige, malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Amen. God bless you po. After po ng service, kung mayroon po kayong tanong, pwede